Magpapatupad ang Meralco ng malakihang bawas singil sa kuryente ngayong buwan ng Hunyo. Ayon sa kumpanya, 84 na sentimos kada kilowatt hour ang itatapyas sa kanilang singil. Naniniwala ang mga consumers na makatutulong ang bawas singil sa kanilang kabuhayan. Si George Bandola ang ating tagapagbalita. Mababawasan ang bayarin ng kuryente sa Metro Manila ngayong buwan. Para sa 63 anyos ang si Aling Erlinda Juarez, makakatulong daw ito sa kanyang anak pambili ng pagkain. 2 taon nang nagtitinda ng sigarilyo at candy sa EDSA si Aling Erlinda, kaya malaking bagay ang matitipid sa bayarin sa kuryente. Malaki gastos ang anak ko sa pagbabayad sa kuryente, bahay, tubig, yung baon ng yung pagkain namin. Ako nagtumutulong sa pambaon ng apo ko sa mga project diyan ko kinuko sa panininda ko. 1,800 pesos naman ang binayaran sa kuryente ni Aling Nelda Umadhay noong nakarang buwan. Ayon sa kanya, pandagdag naman sa puhunan niya sa banana Q at kamote Q yung matitipid sa bayarin ngayong buwan. Maganda kahit papaano katulad ngayon, ang laki ng bill ko. Ay dagdag puhunan. Dagdag puhunan. Ilang taon na rin po ba kayo nagbibenta ng mga banana Q? 3 taon pa lang. Sabi ng Manila Electric Company, 84 centavos per kilowatt hour ang bawas singil ngayong buwan. Ito na ang pinakamataas na bawas singil ng kuryente ngayong taon ayon sa Meralco. Bumaba kasi ng 66 centavos per kilowatt hour ang halaga ng kuryenteng binibili nito sa mga independent power producers, wholesale electricity spot market at sa mga interim power suppliers. Bumaba din ang transmission charge ng 0.04 centavos per kilowatt hour. Bumaba din ang value-added tax at universal charge na babayaran sa 0.09 centavos. Bumaba din ang mga bayarin sa systems loss at subsidies sa 0.05 centavos. Pero ang halagang napupunta sa Meralco sa pamagitan ng distribution charge, walang ipinagbago. By next month, we're likewise looking at a reduction o dun ho sa bawas singil naman sa distribution charge portion o ito ho yung charge na napupunta sa Meralco. 8.5 centavos on the average, so dun sa mga residential customers roughly around 15 to 17 centavos per kilowatt hour. Pero hindi pa matiyak ng Meralco kung ano ang magiging galaw ng presyo ng kuryente sa susunod na buwan. Posibleng bumaba na kasi ang demand dahil bahagyang lalamig ng panahon sa pagdating ng tag-ulan. Pero halos lahat naman ng planta magkakaroon ng maintenance shutdown. These are just the scheduled maintenance shutdown. So ito yung kinakailangan downtime ng power plants upang makapag-perform ng regular maintenance at ma-ensure ang kanilang reliability at availability. Inaasahan sana natin na walang magkakaroon ng forced outages, lalo na ng mga malalaking power plants. Bumaba na ang presyo ng kuryente noong nakarang buwan. Hindi ito napansin ng publiko dahil tumaas naman daw ang konsumo noong summer months dala ng init ng panahon. Kaya pakiusap ng Meralco, magtipid pa rin. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.